At ito naman nga po mga ka-guys. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano naman kaming mag-empake nitong aming mga ipinapaship na mga paso. At dahil nga po ito ay 4 na piraso lang, kasya na po dito sa kahon na to. Ayan nga po, at nilagyan ko na ng ipa yung pinakailalim niya. Yes po, gumagamit po tayo ng ipa dito sa ating mga ipinapaship na paso para po hindi po siya mabasag. Ayan, ganyan po. Una po muna yung ilalim, lalagyan po natin ng medyo makapal para po ito yung pinaka-depensa kahit po medyo mabagsak. Aaldag lang po yun sa ipa. At syempre po, bago po natin ilagay sa loob itong ating ipapadala, ipapakita po muna natin yan kay buyer na wala po siyang anumang diferensya maliban po sa maganda. At yan nga po, iniisa-isa po natin sila. Bali 3 piraso po itong bilog na to na may sukat na 8 by 5 inches. 8 inches po yung pinakabilog niya at pagkatapos naman po ay 5 inches yung kanyang taas. Yun, malinaw pa sa sabaw ng pusit yung paliwanag. At yung pong isang kasamahan niyan ay octagon. Ayan po. 10 inches naman po yung kanyang pinaka-diagonal at yun naman po kanyang taas ay 8 inches. Pwede na nga po yan sa pang-cascade. At syempre po, bago nga po pala natin ito ibaon sa kanyang huling hantungan, sa mga ipa po pala, binalutan po muna natin yan ng mga bubble wrap. Pinaggamitan na nga lang po pala ito, kaya po ito, bubble wrap na lang ang tawag. Ang mahalaga po ay may balot at nakakadepensa din po yan. At inilagay na po natin yan yung unang dalawa na ibabaon po muna natin sa ipa yan at saka po natin ipapatong yung dalawa naman. Kaya ganyan po siya. May allowance po yung mga gilid niya na sisiksikan po natin lahat ng ipa yung mga gilid na yan para po hindi rin sila magkauntog-untog. Kaya po medyo marami din pong ipa yung ating nailalagay dito sa isang kahon na ganito. Ito pong isang sako na to ay halos maubos-ubos po rito sa kahon na to. Magkano din po ang isang sako na ipa na ganito dito sa amin kung bibilin po natin yan. Medyo may halaga rin po. Pero hindi bali po. Ang mahalaga hindi tayo kakaba-kaba na itong ating ipapadala baka po mabasag bago makarating doon sa ating pagpapadalahan. Sa totoo lang po ilang beses na po akong nabasagan ng mga ipinadalang paso. Hindi po talaga natin masasabi yung safety nito, lalo na nga po at medyo mabigat. Kaya po tayo na lang yung gagawa ng paraan para maging safe itong ating ipapaship. At ayun nga po, nilagay na po uli natin yung 2 piraso. Pagkatapos nga po niya, pupunuin na po natin yan ng ipa na siksikin pa. Nagkakantautan lang nga po tayo sa pagbo-voice over. Pero okay lang po, ang mahalaga mapakita ko sa inyo itong pag-i-empake namin ng mga paso pinapaship para kahit paano po yung mga ibang magpapaship dyan, magkaroon kayo ng idea. Hindi nga po ba? At itinuturo ko naman itong paggawa ng paso. Kaya po kapag po natuto na kayong gumawa ng paso, magpapaship na din po kayo. Pagkatapos nga po, matutuwa pa yung pagpapadalahan ninyo dahil may magagamit silang ipa sa kanila pong mga alagang bougainvillea. At nga po pala, matutuwa din po yung mga magko-comment dito at mag-share dahil po mamimili po kami ng mabibigyan namin ngayon ng ating paso. Konti lang po ang mga nagko-comment sa akin kaya po malaki yung chance ninyo. Pili lang po muna tayo ng isang maswerte at subok lang po ito. Basta po kailangan nakashare. So yun, maraming salamat po sa nag-avail nito, Ma'am Ira ng Pangasinan.